Opo, nagkaroon po ng interagency meeting at sa pangunguna rin po ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. ay sinabi po na imomobilize na po ang mga resources para po agad tayo makatulong sa ating mga karatig bansa. At bukas nga po ang tentative travel date po for deployment ng ating mga kumakatawan. Parang lalabas po ang grand total po ay 114 personnel ang ating ipapadala bukas. Tentative date po yan. Ito'y manggagaling sa mga ahensya tulad po ng DOH. At kasama na rin po dito yung Urban Search and Rescue Team ng Bureau of Fire Protection at ng Armed Forces of the Philippines. Nandito rin po ang MMDA at mula sa Apex Mining Corporation or First Gen Energy Development. So, yan po ay padadala po natin, tentative date po tomorrow para po makatulong po ang Pilipinas sa ating mga kababayan din po at sa mga citizens po o mga mamamayan po dito sa mga nasabing bansa na dumaranas po ngayon ng krisis dahil po sa nabanggit na lindol. Yusek, nakatutok po ba dito ang ating Pangulo? Opo, yan po ay ang pinag-utos po ng Pangulo sa ating mga agency na agaran po na tumulong sa ating mga kapitbahay na bansa. Noong Marso 28 ngayong taon, bandang alas 12 ng tanghali, isang magnitude 7.7 na lindol ang tumama sa bansang Myanmar na naramdaman din sa ilang karatig bansa gaya ng Thailand. Ito na ang pinakamalakas na lindol na naitala sa bansa mula pa noong 1912. Mahigit 3,000 katao ang nasawi, libo-libo ang sugatan at 4 na Pilipino pa ang nananatiling nawawala hanggang sa ngayon. Sa panayam ng SB9 News kay Doxa Diaz, isang Pinoy na nagtatrabaho bilang isang guro sa Mandalay at isa sa mga nakaligtas matapos ang pagyanig, milagro na anya ang nangyari sa kanya. It was an earthquake like no other. I never experienced, I have experienced earthquake po from the Philippines, dito din sa Myanmar last like 2022, but not like this. This was a miracle. I am grateful that the Lord had saved me and this is another life for me. Sa kabilang banda, hindi nito naiwasang maglabas ng hinanakit sa gobyerno ng Pilipinas dahil sa natanggap nilang tulong. Nakakasuya po yung binigay nilang isang bote ng tubig. Pwede ko i-share yung picture ng pinadala nila. Napakagandang paper bag, isang sardinas, isang dalawang biskwit, apakanipis na tissue. Sa 12 hours na binyahe nila galing Yangon, yun lang yung laman ng paper bag. Kung pag-uusapan po natin yung funds na sinasabi nila, hanggang ngayon po, wala pa pong natatanggap ang aming mga kabayan dito. Patuloy namang umaasa ang mga Pilipino sa Myanmar na sana'y may malinaw na aksyon na tulong ang Marcos administration sa kanila. Bilang Pilipino at bilang kung ano man po ang sinasabi ng ating pamahalaan, sana po ay i-follow up nila. At iba po kasi yung salita yung mga sinasabi nila sa nangyayari dito. So sana po mangyari yung mga sinasabi nila. Samantala, ngayong nalalapit na ang eleksyon sa Pilipinas, umaasa si Diaz na maihahalal ng sambayan ng Pilipino ang mga nararapat sa posisyon ng gobyerno. In the government, service to the Filipino people, this is not service. Please, I hope maging matalino po tayo sa pagpili kung sino man ang ilalagay natin. Hindi dahil sa sikat sila or kung ano man. I really hope we become smart people to choose who will be ruling or leading our country. I've had several earthquakes experiences in the Philippines, but that was actually nothing compared to this one. Tapos hindi ito isang beses lang, sir. It actually happened 2 times in a day. So just a few minutes after the first one, nag-hit yung isa. Ito ang naging komento ni Glyzon Flores, isang psychology at humanities teacher sa Myanmar matapos ang 7.7 magnitude na lindol na tumama sa Myanmar. Ang ni Flores, nakalabas na siya sa Mandalay matapos ang 15 oras na biyahe mula sa syudad na karaniwang 8 hanggang 10 oras lamang ang biyahe. Sa kanyang pagsalaysay, inilarawan nito ang malakas na lindol na tumama sa Sky Villa kung saan may mga nawasak na mga palapag. Kasi luckily, holiday ng Thursday, pinabalik kami ng school ng Friday kasi may pasok kami ng Friday. Because nga walang pasok ng Thursday. But if it happened on Thursday, probably more Filipinos would have actually died and buried under the
under the rubbles. Habang siya ay nasa pang-apat na palapag, para raw siyang dinuduyan ng lindol at hindi siya makatakbo. Pagkatapos ng unang lindol, isang malakas na aftershock na naman daw ang tumama. Sa kasalukuyan, 4 na Pilipino ang iniulat na nawawala at ang ilan pa ay patuloy na nananatili sa mga lugar na itinuturing na hindi ligtas. Bagamat hindi lahat ng gusali sa kanilang lugar ay gumuho, sinabi ni Flores na marami ang nagkaroon ng malalaking bitak mula sa pundasyon hanggang sa mga unang palapag. The first time, sir, nakalabas pa kami. Tapos dinala namin yung mga bata doon sa safer ground, sa football pitch namin. Tapos nung mga medyo nag-settle na ng konti, doon naman yung nag-hit yung pangalawang lindol. Sa huli, binanggit ni Flores na ang mga bagong istruktura tulad ng mga parke at ilang mga paaralan ay gumuho rin. Gayunpaman, ang mga lumang gusali tulad ng Sky Villa ay nakaranas ng matinding pinsala. Actually po, ayun nga sabi ko, nakakasuya po yung binigay nilang isang bote ng tubig. Pwede ko mong i-share yung picture ng pinadala nila. Napakagandang paper bag. Isang sardinas. Isang dalawang biskwit. Apakanipis na tissue. Sa 12 hours na binyahe nila galing Yangon, yun lang yung laman ng paper bag. Which is, kami, ng kasamaan ko, salamat po ako sa mga nag-donate na kaibigan ko. We were able to buy a lot of things. I don't want to share this but I want to increase awareness to the people. There's a lot of mosquito. You might not die from earthquake, but you might die from dengue fever, malaria, or whatever. There's lack in clean water already. So there's just so many things. Vitamins we have provided for them. I couldn't even imagine. It's just the grace of God that I can still be able to sell out after all that had happened to me as well. Ma'am, yung po bang mga kabayan natin na missing pa rin hanggang ngayon, in your personal knowledge at mga balita dyan sa Myanmar, sila ba ay natagpuan na ng mga otoridad? According po, I have an informant, a very trusted friend, and this friend is also actually the friend of a family member of one of the ng pamilya ng isa sa mga nawawala dito po. So my informant just informed me that actually po I hope and pray that if they will relay an information and disclose something and if they're trying to console the family, just say what is happening here. Kasi po, yung nandito ngayon, ang hinahanap po nating mga Pilipino ay nasa Sky Villa, nasa Mandalay. So if you have told that the family that the rescue team, the rescue operation team of the Philippine government is in Mandalay, no, they're not in Mandalay.